Posibleng pangalanan daw ng mga alagad ng simbahan ng mga kandidatong sa tingin nila ay hindi dapat iboto ng publiko. Pero sa tingin ng isang political analyst, hindi naman daw ito makakaapekto dahil wala naman daw talagang Catholic vote. May news to go si Tina Panganiban Perez. Kilalang mahinahon ng mga alagad ng simbahan. Pero sa issue ng reproductive health bill, sa kulay pa lang, kitang-kitang palaban sila. Mula sa altar hanggang sa kalsada, desidido raw silang kontrahin ang panukala. Sa tuwing papalapit ang eleksyon, ang simbahang Katoliko laging nagbibigay ng gabay sa mga botante kung paano nila dapat pipiliin ang kanilang mga iboboto. At sa eleksyon 2013, hindi na iiba ang sitwasyon. At isa sa mga isyong siguradong dadali ng simbahan, ang RH Bill. At kung dati, may mga obispo raw na nangingiming magbanggit ng mga pangalan ng mga kandidatong dapat at hindi dapat iboto, baka raw sa eleksyon 2013, papangalanan na nila ang mga ito. Hindi naman daw sa nangingialam sila. Kailangan lang daw nilang magsalita dahil saklaw raw ng 10 Commandments sa mga nilalabag umano ng RH Bill. Usually ang Catholic, yung mga tenets naman is what God wants and what is good for the country. This is not a matter of mere politics, it is a matter of morality. So I think it is good for us to intervene, because if we will be led by people who are agents of the devil, we are going to hell. Pero hindi naman daw otomatikong susuportahan ng simbahan ng sinumang kontra RH. Isa nga ay anti-RH, pero 3 naman ang asawa. Hindi pwede. Pero solid kaya mga Katoliko sa isyong ito? Meron kayang tinatawag na Catholic vote? Merong Catholic vote because there are Catholics who vote the Catholic way. Siguro kakaunti because if there are good Catholics, they would vote people who are promoting Catholic values. May Catholic vote naman daw talaga. Ito nga ang naisitaguyod ng grupong Catholic Vote PH na ang ilan sa mga miyembro ay anti-RH. Bagamat hindi raw sila mag-e-endorso ng mga personalidad, may isang katangian naman daw na dapat mayroon ng mga iluluklok sa pwesto. So any Catholic or non-Catholic candidate who stands up for the ideals of a Christian moral and ethical stand is based on our guidelines, is a good candidate to be elected into office. Pero taliwas ito sa paniwala ng political analyst na si Ramon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reforms. There is none, definitely, if you're talking national vote. Remember, isang example dito si Erap. Nagkampanya talaga ang maraming taga-simbahan, bishops, against him kasi sa moral grounds. So, nag-landslide. Ang mga naglalaban dito, karamihan sa mga elite din, mga sarado Katoliko. Ang ilang Katolikong botanteng nakausap namin, bagamat naniniwalang may Catholic vote, gagamitin pa rin daw ang sariling desisyon sa pagpili. I am Catholic, but I wouldn't really follow the Catholic. I mean, me personally, I wouldn't. But then again, my family influences me a lot. Any religion, basta what he or she thinks is right, yun yung i-vote niya, regardless of the religion. Tina Panganiban Perez, GMA News.